Hello. Good evening, good afternoon, and good morning. Saan man sulok tayo ng daigdig. Ano? So, ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga kandidato ng senador at saka party list. So, sa party list na ini-endorse ng guerrilla forces ay yung BG party list, Bravo Gold party list, at saka yung kay Ka-Eric, nakalimutan ko yung pangalan, no? Kay Ka-Eric at saka kay Doktora Badoy. Oy, good evening, Kevin Dudulaw. Magandang gabi, Commander. So, short message lang ito sa akin. So, sa mga senador na mga nakalista sa akin ay ilan ba yon? Unang-una ay si Kibuloy, Colonel Kapuyan, Colonel Kerwin, Sabit Singson, Heidi Mendoza, Marcolita, and Attorney Bundok. So, 7 pa lang yung nakalista sa akin, so mayroon pang 5. So, sabi ko nga, magandang gabi, Tariray. Sabi ko nga, mas magandang mamili tayo yung bago. Kasi may chance pa tayo na labanan ang korupsyon. Pero yung dati, wala na tayong maasahan doon. Kasi nga, sabi ko nga, hindi natin maaasahan yon dahil matagal na silang senador ay hindi nila naalis yung resolution number 10 na kung saan certification lang. Katulad ito mga party list ng Makabayan, ano? Mayroon silang 1.8 billion, ano? 1.8 billion ay certification lang ang kanila. Pirma lang. Pero hindi tinanong kung saan ginastos. Pero yung kay Inday Sara na 100 million lang, ilan ba yung 1 billion kasa sa milyon? Di ba 999 million bago mag 1 billion, di ba? 999 million bago mag 1 billion. And yet, yung kay Inday Sara, 100 million lang. So, ang laking diferensya na ang dami nilang question. Ano ba ang objective nila doon? Ang objective nila doon ay sirain lang at lasunin ang kaisipan ng taong bayan na si Inday Sara pala ay corrupt. Pero yung mga nasa administration, hindi corrupt. Ganon ang gusto nilang palabasin. Ang pinagtatakahan ko kasi ngayon, wala na si Duterte, pero bakit si Duterte pang tinitira nila? Yun yung pinagtatakahan ko sa mga vloggers. Ano? Yung mga maaring bayar, ito bang mga vloggers na ito? YouTuber ay bayaran ba ito? Bakit si Duterte ang kanilang laging binabatikos? Ano bang mayroong kay Duterte at palagi nilang binabatikos na tapos na si Duterte, si Pangulong Duterte. Tapos na sila tapos na siya bakit pilit pa nilang tinitira? So, ibig sabihin yon, threat sa kanila sa mga sindikato nilang gagawin. Yun ang masaklap. Ano? Yun ang masaklap ngayon na tinitiran nila si Duterte na tapos na. Ano bang kukunin niya pa kay Duterte? At bakit pinag-initan? Hindi na lang ang tingnan ninyo yung mga nangyayari ngayon. Yung nangyayari ngayon. Pero anyway, wala tayong magagawa kasi baka bayaran yun, ano? So, kawawa ang bayan. Hindi na nakikita ang mga bulag at bingi yung mga nasa administration. So, kawawa ang ating gobyerno. So, sabi ko nga, mga kababayan ko, magtulungan tayo
Ang problema kasi, hindi naman tayo nagtutulungan. Puro comment lang naman tayo ng comment. Ano? Huwag natin butuhin yung mga dating mga congressman at saka mayor o local leaders o lahat. Ang butuhin na lang natin yung bagong pasok kasi may chance pa tayo na mabago o anti-corruption. Yung dati, wala na eh. Sa local government, nasa inyo yan. Pero halos ganun eh. Pag nakaupo na ng matagal, halos wala na silang challenge. So, huwag na natin butuhin, nasa inyo yun. Pero anyway, nasa decision yun. Pero tinututukan lang natin dito, ang senador at saka congressman. Yun lang yung tinututukan natin dito. Na ang dami nang lumipas, pero wala naman silang nagawa sa death penalty, sa anti-corruption. Wala silang ginagawa. Kasi nga, ayaw nila anti-corruption. Kasi sila yung mabibiktima. Ayaw rin nila magpakamatay sa sarili nilang lungga o sa sarili nilang batas na ginawa. So, magtulungan tayo, hindi yung puro comment. Panawagan ko lang sa mga DDS at maisog rally. Pwede ba? Manahimik na lang kayo kung hindi naman kayo nagkakaisa. Kasi yan ang nagiging dahilan ng mga ibang vloggers na lagi nyo na lang pinupuri si Dutae. Manahimik na lang ang DDS at saka maisog. Biglain nyo na lang, huwag na kayo magsalita. Kasi nagiging dahilan pa nila na sirain si Pangulong Duterte. Ano? Manahimik na lang kayo kasi wala naman kayong ginagawa. So manahimik na lang kayo. Kung may plano kayo, silent na lang kayo, biglain nyo na lang. Yun yung suggestion ko sa maisog at saka DDS. Kasi nakapanood ako ng na isang vlogger na ang pangalan niya ay tinig ng maliliit, parang ganon, tinig ng maliliit, nang wala siyang ginawa kundi banatan ng si Duterte, banatan yung Davao City. Wala sa ibang topic, kundi yun lang ang topic ng Davao City, Duterte, walang kwentang Duterte, walang ginawang magandang Duterte, pangit yung Davao City, o pag sinabi Davao, lahat kaaway niya taga Davao eh. Nakalimutan ko yung bakla na yun eh. So kasi sabi niya, yan ang sinasabi ng mga DDS eh. Maganda daw ang Davao. Kaya ako, nakikiusap ako sa Duterte o kaya DDS at saka maisog. Pwede ba? Manahimik na lang kayo. Huwag na lang kayo magpakilalang Duterte. Magpakilala na lang siguro kayo FGF para hindi nila tirahin si Duterte. Ano, pwede ba yon? Huwag na kayong magsabi, Duterte ako. Lalong nagiging issue at saka wala rin kayong ginagawang counter propaganda sa kanila. Kaya ako, suggestion ko, never nyo Duterte ako. Huwag nyo nang sabihin yun. Kasi tinitira kayo ng tinitira na wala naman nagtatanggol sa inyo. At wala rin kayong ginagawa. Mas maganda na siguro sabihin nyo FGF para hindi matira si Duterte. Para tirahin nila, kami na lang tirahin nila. Mas maganda pa yun. Nasabihin yung FGF kami. Kaya sabihin nyo Duterte, nako, gagamitin lang kapital yun. Sirain si Duterte. Tapos na nga administrasyon ni Duterte. Bakit si Duterte ang nila tinitira? Ano bang makukuha nila sa Duterte? Kaya manahimik na lang tayo DDS. Kasi wala nang vloggers na talagang focus kay Duterte. Nawala na. Wala na ako narinig na mga Duterte. Kaya ako, wag nyo na sabihin Duterte, FGF na lang kayo. Tirahin nyo na tirahin. Yung mga vloggers na galit kay Duterte, tirahin nyo, FGF kami. Ganun na lang. Neutral kami, neutral. Para hindi na makulili na sa tainga, masakit na sa tainga. Na puro na lang tirahin Duterte. Wala na nga, tapos na nga ang business ni Duterte. Tirahin pa ng tirahin. Paano kasi threat sa kanila yon?
threat sa kanila yon. So, mas maganda, manahimik na lang tayo, tapos biglain na lang natin. Ngayon, kung hindi talaga kayo makapagpigil, banatan nyo kayo, mga bulag at pipi kayo. Ha? Bulag at pipi kayo. Tapos ano nga, pag pinilit ka, ano ka, AGM kami, neutral kami. Wala kaming pinapanigan. Ang pinapanigan namin, yung gumagawa ng tama. Ganun lang, wag na kayo magbanggit ng kung sino-sino pangalan. Nakakaturirit na itong kwan eh. Tapos, kaya noon kanita, narinig ko, nakapasok ako sa vlogger na talagang tinitiris niya si Duterte. Nagko-comment ako. Sabi ko, ang kapatid ko nasa Davao City. Pero ako lumaking Nueva Ecija. Kasi ang kino-compare niya, Nueva Ecija at Davao City. Kaya alam ko ang nangyayari. Nueva Ecija, ako lumaki, graduate ako ng high school. Ha? At ang kapatid ko nasa Davao. Ha? Ang Mindanao, sabi ko, ang Mindanao, ang sumusuporta, ang bumubuhay sa Metro Manila. Bakit itong bayot na ito, galit na galit sa Mindanao, graduate daw sa Cotabato City siya. Hindi ko masya, sabi ko, hindi ko naman, bakit tinatakot mo pa ako Cotabato City? Bakit? Hindi naman ako nananakot. Sinasabi ko lang ang totoo. Ang kwento. Wala akong binabanggit na nananakot ako. So, ang approach ko doon, hindi ako pinalitaw na maka-Duterte ako. Hindi rin ako nagpakilala na FGF ako. Ang aking paliwanag lang na mga sinasagot kong ang banat niya na bakit nyo pinalalaki ang Davao City? Diyan nga nang simula ang droga. Madaling bumili ng droga sa Davao City. Basta puro ang topic niya talaga Davao City at saka Duterte. Paulit-ulit lang yun. Umabot ng 2 oras. O 1 oras pala, what I mean. Duterte, Davao. Duterte, Davao. Ang tanong ko, bakit galit na galit ka sa Davao? Bakit Davao itong pag-uusapan? Ang dami naman pag-uusapan. Davao yung sinasabing DDS na maganda daw yung Davao eh. Kaya sinagot ko lang, sabi niya. Bakit kinukumpara mo? Ako taga Mindanao. What I mean, ako lumaki ako ng Nueva Ecija. Hindi siya sumagot. Pero nung sinabi kong taga Cotabato ako, nanakot ka pa. Diyan ako graduate, sabi niya, ng college sa Notre Dame. Sabi niya. Hindi ako nananakot. Sabi ko, ang sinabi ko lang, ang totoo na taga OP Maguindanao ako. Hindi niya binasa yun. Kasi hindi siya makapatikos. Hindi siya makabira sa akin. So, ang teknik ko doon sa mga vloggers na yun, malumanay lang yung banat ko. Kasi lason ang isip niya eh. Galit sa Duterte. Kasi bayad siya siguro para lang masira ang Duterte. Para rin siya yung nasa Congress na galit sa Duterte, itapos lang ang administrasyon Duterte. Bakit Duterte pang topic? Bakit yung panahon ni Duterte, tinira niya ba yung Aquino? Hindi naman Hinayaan niya Aquino. Hindi niya binanatan ang Aquino noon. Pero ito, walang ginawa kundi tirahin si Duterte, sirain. Walang kwan eh. Walang plano-plano ang gobyerno para sa program sa taong bayan kung hindi sirain lang si Duterte. Kasi may maitim na balak sila. So yun ang masaklap. Ano? So tayong mga FGF, ang kailangan natin, magkaisa tayo, magparami tayo. Kaya nga sabi nga kanina, paliwanag ni Supremo, at pinaliwanag ko na rin maraming beses. Pero uulitin natin para maintindihan ninyo. Ang EDSA 1, pinamunuan ni Enrile Ramos Hunasan. So kung hindi sumuporta ang sibilyan doon, hindi sumuporta ang sibilyan, nakulong yun sila sa isla kung hindi sumuporta ang taong bayan. EDSA 2, from Congress to EDSA.
from Congress to EDSA, ang ginawa niya para hindi na magdanak ang dugo, kagad-agad si Reyes nag-declare of withdrawal of support. Para hindi na ma-divide ang armed forces, di ba? Kasi baka may loyalist kay ERAP at magbanatan sila kapwa AFP. So, declare kagad si General Reyes na withdrawal of support. So, tapos, umalis sa Malacanang, si ERAP, umalis sa EDSA, umalis sa Malacanang through water. Through water. Si Kwan naman, si Marcos through air. Through air. Si Marcos Jr. through land siguro. Through land. Through land. Pero paano mangyari yon? Paano mangyari? Kayo, magkaisa kayo na mag-ipon-ipon kayo 10 milyon sa EDSA at huwag kayong magpagagutom kayo para ang AFP magdi-decide na. Without your decision, hindi magkikilos ang AFP. Kayo ang hinihintay. Hindi pwede ang AFP ang kikilos. Kasi nga, kung AFP ang kikilos, AFP ang kikilos, at walang suporta ng sibilyan, kulong ang mga kasundaluhan. Sino magkukulong? Di mahati yung AFP. Siyempre, may bayad doon na mga babayaran nila o anong gagawin nila. Sumahati ang AFP. So, kulong yung mga sumuporta. Paano kung ang chief staff hindi kumilos at ang taong bayan ang kumilos? Ngayon, ang mga junior officer ang kumilos, tapos hindi nyo sinuportahan. Kulong lahat yun. Parang katulad sila ni Trillanes, kulong sila lahat. Ganun ang mangyari. Or, si General Browner, siyang nag-declare na withdrawal support na wala naman ang masa, kilos ngayon ang mga junior officer, ikulong ngayon ikulong si General Browner. So, nakita niya ang consequences nun. So, dapat magsimula sa taong bayan. Kaya tayo, hindi lang puro tayo, galit ang tapang inilalabas. Ang sabi ko nga, inuulit ko sa inyo, ang maitulong ninyo, magparami kayo. For example, nasa ibang bansa kayo. For example lang marami na kayo dyan. Organisado na kayo. Tapos dito sa kamag-anak nyo dito, organisado rin. Okay, magsabay yung sa ibang bansa at saka dito sa EDSA. Ang sasabihin, kumilos na ang majority of the Filipino. That's the time we'll decide the armed forces. Now, kung wala yan, wala rin mangyari. Puro mura na lang abutin natin. Kaya nga kami na rito nagpapaliwanag sa inyong lahat. Hindi namin kayang dalawa ni Supremo ito. O hindi natin kaya kung 1,000 lang tayo. Dapat 10 milyon tayo. Kaya ba natin na makaipon ng 10 milyon? So yun ang dapat pag-uusapan natin. Puro tapang lang yung sinasabi natin. Hindi naman kayo manawagan. Manawagan kayo sa FB nyo. O kaya i-chat nyo o tawagan nyo mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo dito. Magkaisa naman kayo dyan. Malaking tulong yun. Yun yung tulong magagawa natin kung nasa ibang bansa kayo. So, ilang beses na namin inuulit yan na lagi nyo nang kailan ba kikilos ang AFP? Mali. Kailan kikilos ang taong bayan para ang AFP kikilos? Pinagdudahan nyo pa nga na bayad Hindi talaga kikilos. Pero kung ang taong bayan nandiyan na sa EDSA, kikilos yun sila. Kailangan pumunta sa EDSA, walang armas para hindi tayo gagamitan ng armas. Kung may armas tayo, gagamitan tayo ng armas. Talo tayo kasi wala tayong armas. Ang atin lang, 45. Pwede bang magamit yun sa kanyon? So yun ang point doon. Dapat ang taong bayan na walang armas. Kasi mas mananalo, tandaan nyo ang laban, armado to, walang armas. Matatalo ang may armas. Matatalo.
Ang sundalo, 150,000. Sugurin ng 5 million. Sinong matatalo doon? Sige nga. Matatalo ang sundalo kasi 180,000 lang sila eh. 5 million yun eh. Kaya lang talagang dugo, danak dugo talaga. Pero talo sila. Bakit ko nasabi yun? Inangyari na experience sa akin eh. Ha? Ang sundalo ko, 7 o siyam. Siyam. Inspector lang naman ako doon eh. Tapos, ang nasa harap ko, 200. Nasa harap na namin yun, 200. Yung 200 biglang sumugod sa amin nun. Mapatay ba namin lahat yun? Hindi. Patay din kami lahat. So, ang ginawa kong order, umatras. Dahil ayaw ko makapatay ng kapwa ko Pilipino, ayaw ko makasakit ng kapwa Pilipino, atras kami. Ganon rin yung mga sundalo. Kasi yung mga sundalo, alam nila, kababayan nila yun. Para silang Pilipino at walang baril. Bakit nila papatayin walang baril? Maliban lang kung may makitaan kayo mga 5 baril, talaga papatayin kayo. Eh kung walang baril, atras yan. Naranasan ko nga yan. Ang ginawa ko sa sundalo, inundiran ko, atras kayo. Sir, paano ka atras pader? Umakit kayo sa pader. Di umakit sila sa pader. Hindi nakasunod yung ibang mga sibilyan. Ang ginawa ko, pumasok kami sa katubuan. Wala na sumunod sa amin. Kasi manidiscussion sila pa isa-isa. Ganun ang laban. Hindi. Ang hirap kasi sa iba kasama natin, puro galit na lang nilalabas na wala namang ginagawa. Kami, wala nga kaming ginagawa, nagsasalita kami, pero ini-invite namin kayong lahat na kumilos. Ini-invite namin kayong kumilos. Para once and for all, matapos na itong problema. If DDS, maisog, manahimik na lang kayo. Makisanib na lang kayo sa Filipino Guerrilla Forces. Or kung ayaw naman ninyo, ang gagawin lang natin, mag-silent lang kayo, bigla na lang kayo bulaga para ma-surprise sila. Kasi pag dinidebate nyo yung mga bayaran na yan, wala na yan. Laso na yung isip nila eh. Kaya wag nyo na salungatin. Wag nyo, didiis pa rin kami, die hard. Asan nga kayo? Wala na nga. Kaya manahimik na lang tayo. Hayaan nyo na lang. Or, sabihin nyo FGF, kasi wala sila ibabati ko sa amin eh, sa atin eh. Unless, kami lang tirahin ng tirahin. Siraan nila kami ng siraan. Birahin nila. Ako, wala naman akong masamang tinapay na tinatago. Ganun din si Supremo. Anong ibibira nila sa amin? Pero ang gobyerno ngayon, ang dami. Yung 2 billion na hindi may paliwanag ng Congress hanggang ngayon. Resolution number 10, corruption, ginto, PhilHealth, flood control, Department of Agriculture, sa Customs, sa LTO, ang daming nakawan. Di ba? So, ganoon lang, So, basahin lang natin to to be fair sa mga kwan. Kasi sabi ko nga kay Kevin Dudulaw, ayaw ko kung na-organize na ni Kevin. Okay, Kevin Dudulaw, ngayong gabi, Commander, okay na yung pinakita mo, ipaliwanag mo na dito kung paano. Ganito na lang, Kevin Dudulaw, sa sunod, mag-kuwang ka tayo. Mag-tandem tayo sa vlogging, sa vlogging natin, mag-tandem tayo. Dalawa tayo, tingnan natin. Para ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin sa website o ano yung sinasabi mong planong ginagawa mo. Schedule natin. Informa mo kung kailan ka available. Okay, Tariray, magandang gabi po. Golden Eagle Construction and General Services. Good evening, Commander. Negros Occidental kami po. Okay, Negros. Yung commander namin sa Negros Occidental, namatay sa high blood.
Sino kayang pwedeng natin ipalit dyan na Golden Eagle Construction Company? Baka mayroon kayong pwedeng ipalit. Okay. Felix Espada pala, Commander, gusto sasali. Oh. Asan ba yung number dito? Nawala yung number. Ito. Okay. Oh, ready to copy yung humingi ng number ni Felix. Ano ba si Felix, gawin na nating Negros Occidental Commander, ano? O Felix, ikaw na yung commander. Ha? Pati ikaw Golden Construction. Okay. Ito yung tawagan nyo. Pakisulat nyo yan para baka may ibang kokopya. Ha? Si Major General Rigi Syuko. Rigi Syuko. Okay. Ito ang number niya, 0926 023 ano? 023 7227. Ulitin ko 0926 023 7227. Pakisulat yan para may gustong kumupya. Siyang in charge, siyang personnel in charge nationwide. Kaya sa kanya kayo lahat kukuha, tatawag para kayo, siya nang bahala mag-endorse sa iyo kung saan kayo lugar. Ulitin ko pa ulit. 0926-023-7227. Rigi Syuko. S-I-O-C-O. Syuko. Rigi R-A-R-I-E. Rigi. Okay. Babeutuan, good PM Commander at sa lahat ng FGF. Okay. Mitral Giman, magandang gabi. General Mitral. Ilan na ba? Tapos na na-organize yung Mitral Lagrimas yung Pulilan, Bulacan. Nakakunik ka na ba kay kay Commander Johnny Capulong? Guild account. Ito na naman tayo. Ito na naman tayo. Iburahin nyo na lang ito. Wala naman itong bulag ka yata bigyan kita ng chance na patunayan yung sinasabi, ito naman tayo. Ito naman tayo? Mas maganda nga magkausap tayo. Eagle Guild account. Bulag ka ba o bingi? Hindi mo nakikita nangyayari sa bansa natin? O kakampi ka ng magnanakaw? Baka pinapakain mo yung pamilya mo galing sa nakaw. Guild account? Pag guild account ka pa, sige, sumagot ka, bibigyan kita ng chance, huwag niyong burahin para magdebate tayo. Babeutuhan kasi nga sila ang malakas na makalaban nila na commander, kaya mga totoo sila sira para mapaniwala lang talaga ang bayan. Di naman na mga Duterte, kaya lang ma-down kasi. Yes, naipaliwanag ko na yan. Totoo yung sinasabi mo, Bobby Utuhan. Bakit nila pilitirahin si Duterte tapos ng kanyang katungkulan? Bakit siya patirahin niya? Hindi naman siya lalaban. Bakit hindi na lang si Sara tirahin nyo? Bakit si Sara tirahin nyo kung yun ang kanyo? Si Duterte, tapos na siya. Aywan ko sa inyo. Mga bulag at bingi kayo, kakampi kayo ng magnanakaw, pinapakain nyo yung mga anak nyo ng galing sa nakaw. Nyeta nyo. Marlon Balyusas, Kasaya LB, good morning sir. Sa ibang bansa ito. Mag-organize ka dyan sa bansa mo. Kevin Dudalaw, lahat ng OFW na gustong sumali, papasok kayo sa FB na ginawa ko para mailista ko kayo. Okay, ulitin ko sinabi ni Kevin Dudulaw, lahat ng OFW na gustong sumali, pasok kayo sa FB na ginawa ko para mailista kayo. Ano yung FB na yun? Kevin Dudulaw, FB name, Kevin Dudulaw. Kevin, yung FB niya, Kevin Dudulaw, OFW FGF. Yun. Sige. Ayan ang kanyang name FB name niya, Kevin Duldulaw, OFW. Pasok kayo doon para may add kayo.
kung anong lugar kayo. Add ninyo tapos chat kayo kung saan bansa kayo para mailista ko kayo. Okay. Then, sa sunod magtandem tayo para ikaw tatanungin lang. Dalawa tayo mag-usap. Jen, good evening. General Metran. Okay, kalmado, playlist. Sir, sobra na itong Marcos admin. Hindi na nila iniisip na pag nawala sila sa pwesto, titirisin talaga silang taong bayan. Okay, tama yung sinabi mo. Kalmado, playlist. Ang problema kung hanggang salita lang tayo, paano matitiris kung hindi naman tayo nagkakaisa? Kaya nga, makipaglista kayo sa kay Kevin Dulao, kung talagang tunay tayong makabayan. Magpalista kayo kay Kevin Dulao para matiris talaga natin yung mga punyeta na yan. Susan Magtuto, good evening po. Tariray, bayaran nyo sir. Okay, nga bayaran nga, pero dapat kumilos tayo. Sabi ni My Love, good evening sir. King Kong, good evening. Deputy Supremo General Sir Bukay, salamat. Destroy maupay na gabi, Commander Deputy Supremo Bukay, mabuhay ang FGF, sama-sama at walang iwanan. Yes, walang iwanan. Kung nasa ibang bansa kayo, magpalista kayo kay Kevin Dudula. Pag nandito ka sa ating bansa, dapat magkaisa tayo. Jose Gallientes, dapat gawin na natin yan. Ang alin ang gagawin natin? So, bitin yung gagawin natin. Anong gagawin natin? Hindi natin andun kung sa FW ka, makapaglista ka sa Kevin Dudulao. Pag nandito ka sa bansa mo, yung barangay mo, organize mo, ubusin mo yun kung kailangan yung buong barangay mo.